Madaling tulungan po yung mga taong naaawa tayo. Pero ang tanong, kaya nating tulungan sa panahon ng kagipitan yung mga taong itinuturing nating kaaway? Kaya ba natin ngitian man lamang yung mga taong alam nating may atraso sa atin, yung mga taong may sinabi sa ating masama? Kaya ba nating gumawa ng mabuti sa mga taong nakagawa ng masama sa atin? The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." The Gospel of the Lord. Good morning, dear brothers and sisters in Christ. We all know the story about the Good Samaritan. And oftentimes we use this term to refer to people who have helped us even if they are strangers. Ang tawag natin dun sa mga tao na tumutulong sa atin kahit hindi natin kilala, Good Samaritan. At tayo, pag tumutulong tayo sa mga taong hindi natin kilala, para na rin tayo nagiging Good Samaritan. At ito yung madalas sa pagkakaunawa natin sa ebanghelyong narinig natin ngayon. And there's nothing wrong with that. It is important for us to do good even to the people we do not know. Yes or no? However, what if I tell you that is not just the point of Jesus? Hindi lang ito ang mensaheng gusto ng Panginoon na tumatak sa isip natin. Remember that for Jesus, who we are is more important than what we do. Who we are is more important than what we do. Pakiulit nga po. Kung sino ka ay mas mahalaga
sa kung ano yung ginagawa mo. Dahil kung ano yung ginagawa mo ay dapat dinidikta ng iyong pagkatao. Sabi sa Latin, operare sequitur esse. Who we are dictates what we do. Kaya ang gusto ng Panginoon ay ma-appreciate natin kung ano ba yung meron sa ating pagkatao. And that is the essence of the question of the expert of the law, the scribe, who asked Jesus, "Who is my neighbor?" Gustong ipaliwanag ni Jesus sa kanya sa pamamagitan ng kwento ng mabuting Samaritano, ano bang ibig sabihin ng maging tao? Ano bang ibig sabihin ng maging kapwa? Ano bang meron sa iyo at ano bang meron sa akin? Ano ba ang common denominator ng tumutulong at tinutulungan? Alam nyo, madali naman tumulong sa ibang tao eh. Basta meron kang pantulong, at lalo na kapag kakaawa-awa yung taong tutulungan mo, madaling tumulong. Lalo na ngayon, sa panahon ng content creation, maraming gumagawa ng content sa pagtulong sa kapwa. No? Magandang publicity rin yan. Pero, sapat na ba ang tumulong ka lang sa kapwa mo? Ang sabi ng Ebanghelyo, hindi. Kung tutulong ka sa kapwa mo, dapat makita mo yung kabutihan dun sa kapwang tinutulungan mo. Dapat makita mo na kaya ka tumutulong kasi pinapahalagahan mo siya bilang tao. Nakikita mo siya bilang tao, hindi lang recipient ng tulong mo. Kasi marami sa atin ganun eh. Madaling gumawa ng mabuti kasi gusto natin magmukha tayong mabuti. But we fail to appreciate the value of the person that we are helping. Kaya nga, madali para sa ating ituring na kapwa yung mga taong nangangailangan. Pero sila lang ba ang nais ni Jesus na ituring nating kapwa? Hindi. The explanation of Jesus through this story reminds the expert of the law to see all people as good as himself. To see other people as valuable as himself. Makita natin yung halaga ng ibang tao kung paano natin nakikita yung halaga natin bilang tao. Are you listening to me? Kasi alam niyo yung ginamit na example ni Jesus sa kwento, yung Good Samaritan, hindi naman yun good sa paningin ng expert of the law. Hindi po yun good sa tingin ng eskriba na nagtanong kay Jesus. Kasi po, paano magiging mabuti yung Samaritano kaaway ng mga Hudyo ang mga Samaritano? Centuries old na yung hidwaan nilang dalawa. Kasi po yung mga Samaritano, mga Hudyo rin sila na nakapangasawa ng mga dayuhan ng mga pagano. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa kanila marumi. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanila outsider. Hindi kapwa ang tingin ng isang Hudyo sa isang Samaritano. Kaya medyo hindi komportable sa Hudyo na marinig ang kwento na ang isang Hudyo o ang isang Samaritano ay gumagawa ng mabuti sa isang Hudyo. Let me repeat that. Yung kwento na narinig natin ay kung paano gumawa ng mabuti ang isang Samaritano sa isang Hudyo kagaya ng nagtanong kay Jesus. Paano natin malalaman na Hudyo yung sugatan sa kalsada na nakita ng Samaritano? Tanong niyo sa akin, paano? Galing sa Jerusalem. Ibig sabihin, galing sa templo, prohibited pumunta yung mga Samaritano doon sa Jerusalem. Kaya, sigurado, yung mga eksperto sa Biblia, na yung taong nakahandusay sa daan ay isang Hudyo, at sino ang tumulong sa kanya? Yung Samaritano na itinuturing nilang kaaway. Therefore, Jesus is teaching this teacher of the law to understand the value of each person, including his enemy. Madaling tulungan po yung mga taong naaawa tayo. Pero ang tanong, kaya nating tulungan sa panahon ng kagipitan yung mga taong itinuturing nating kaaway? Kaya ba natin ngitian man lamang yung mga taong alam nating may atraso sa atin, yung mga taong may sinabi sa ating masama?
Kaya ba nating gumawa ng mabuti sa mga taong nakagawa ng masama sa atin? At ang sagot, oo naman. Tanong niyo sa akin, bakit? Because we were all created good. Kaya nga anong sabi ng first reading sa atin ngayon? Yung batas, the law is already written in your lips and in your heart. So you can do them easily. Likas tayong mabuti, kaya yung tao, likas na gumagawa ng mabuti. Kaya nga, you feel bad whenever you hurt other people. Pag nakakasakit ka ng ibang tao, di ba, parang mabigat sa pakiramdam. Aminin mo man o hindi ka komportable, mabigat ang loob mo. Kung minsan nakasanayan mo lang yung feeling na may ginagawa kang masama sa ibang tao na parang wala lang sa'yo. Pero alam mo yan, kapag ikaw na lang mag-isa, alam mong mabigat sa kalooban na meron kang kasamaan ng loob. Tama o mali? Because you are naturally good. And you are oriented to doing what is good and to avoid what is evil. Hindi ka masamang tao. Kaya pag nakagawa ka ng masama sa kapwa mo, masama din ang loob mo. Mabigat ang kalooban mo. Tama o mali? Di ba? Kaya sana ma-appreciate mo yung goodness sa sarili mo. At sana, sa susunod na gagawa ka ng masama sa ibang tao o nagbabalak kang may sabihin o gawin na masama sa ibang tao, isipin mo na yung taong iyon ay kasing halaga mo. Iminulat ni Jesus yung mata ng eskriba na nagtanong sa kanya para makita yung angking halaga ng tao na tinuturing niyang kaaway. At ganun din tayo. In the second reading, we are reminded by Paul in his letter to the Colossians that Jesus became man like us so that we may see the goodness in every human person. Naging tao ang Diyos, nagkatawang tao si Jesus para ipakita sa atin ang kabutihan ng ating pagkatao. So that whenever we see each other, what we will see is not only our weakness, not only our sins, not only our imperfections, but what we will see and what we should see in one another are the innate or is the innate goodness in us. Naging tao ang Diyos para makita natin ang kabutihang mayroon sa pagkatao natin. Upang sa pagtingin natin sa bawat isa, ang makita natin ay hindi lang yung kahinaan, kundi yung taglay na kabutihan ng bawat isa. Pwede nyo bang tingnan yung katabi ninyo? Mabuting tao yan. Halata ba? Oo, minsan hindi. Pero tandaan ninyo, lahat tayo mabuti at may kapasidad na gumawa ng mabuti. Amen ba yon? Kahit nga po yung mga chismoso at chismosa, may kabutihan din po yung kalooban niyang mga yan. Kahit kung minsan, mas madalas pa nilang pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao kaysa sa sarili nilang buhay. Di ba? Pag tinanong mo, bakit ho ba ang hilig ninyong pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao? Alam niyo kung anong sasabihin nila sa inyo? Tanong niyo sa akin, ano? Concerned lang kami. O di ba? Mabubuting tao sila? Concerned lang naman pala. No? But kidding aside, my dear brothers and sisters, if we only see the goodness that is in each and every one of us, we will never hurt one another. Kung makikita lang natin na may kabutihan sa puso ng bawat isa, kung may kabutihan ng Diyos sa bawat isa, kung aware lang tayo palagi na yung kaharap mo ay nilikha ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos ay nasa Kanya, hindi natin sasaktan ng isa't isa. Do I hear an amen? Alam nyo, may magandang Indian greeting na galing sa isang word na Sanskrit. Nilalagay nila yung kanilang kamay sa kanilang dibdib. Can you do that? And then they bow to one another, saying the word, Namaste. Pwede nyo bang gawin yon sa isa't isa, sa inyong mga katabi? Namaste, Namaste. And you know what that means? I greet the divine in you. Nagbibigay galang ako sa Diyos
na suma sa iyo. Mamaya tatanggap tayo ng banal na komunyon, and let me remind you, it is God going inside you. It is the divine presence becoming part of your personhood. Kaya hindi ka basta ordinaryong tao. Ikaw ay tao na nagtataglay ng presensya ng Diyos sa iyong kalooban. At yung katabi mo, yung kapwa mo, kahit yung taong hindi mo gusto, kahit yung taong nakasakit sa iyo, kapatid, may presensya ng Diyos sa bawat isa. Kaya sana, ganun din ang maging pagtingin natin sa isa't isa. Nagbibigay galang ako sa iyo dahil alam kong ang presensya ng Diyos ay suma sa iyo. Namaste. Let us believe in the goodness of one another because the presence of God resides in each and every one of us. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.